Ano ba ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang langit? Iniisip mo ba na talagang may ganoong lugar? Para sa karamihan, ang langit ay parang isang napakaliwanag na kaharian, puno ng musika, awitan at kakaibang kagandahan na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Meron din ditong mga gintong daan, kumikislap na pilak at mga batong mamahalin na parang walang katapusan ng bilang. Totoo, may parte ng langit na ganoon, pero hindi iyon ang buong larawan. May iba namang nag-iisip na ang langit ay parang malaking dome, isang napakalaking kalangitan na nakabaluktot at nakatakip sa buong mundo. Kapag tumitingin ka sa paligid, parang may hangganan ito sa dulo, pero hindi. Sa katunayan, lagi itong nakalapat sa ibabaw ng mundo, hindi bumabagsak, hindi nauubos. Sa madaling salita, halos lahat ng tao sa lupa ay may sariling imahen ng langit. Pero kung gusto nating maintindihan kung ano talaga ito, kailangan muna nating unawain ang mga salitang ginagamit sa Bible tungkol dito. May ilang talata na nagsasalita tungkol sa heaven bilang iisang lugar, isang buong kaharian. Pero sa ibang bahagi ng Bible, ginagamit naman ang salitang heavenlies o heavenly places. Ibig sabihin hindi lang iisang espasyo. Ito ay maraming lugar, iba-iba ang gawain, iba-iba ang nilalang na naroon. Pero lahat ay kabilang sa tinatawag nating langit. At dito pumapasok ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng Bible. Sa 2 Corinthians chapter 12 verses 2 to 4, isinulat ni Paul ang isang napakabigat na karanasan. May kilala akong isang tao kay Kristo, mga 14 na taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung nasa katawan siya o hindi, si God lang ang nakakaalam. Pero dinala siya sa ikatlong langit, sa paraiso, at doon ay nakarinig siya ng mga salitang hindi kayang ilarawan at hindi kayang sabihin ng tao. Sa talatang ito, makikita nating 3 antas ng langit ang binabanggit. Parang 3 palapag, isa sa ibabaw ng isa. At ang pinakamataas sa lahat ay ang tinawag ni Paul na third heaven. Ang paraiso, ang mismong tahanan ng Diyos, ang pinakamabanal na lugar sa buong universe. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ng maraming Kristiyano na ang langit ay simbolo ng kabanalan, kadalisayan at presensya ng Diyos. Isang lugar na ang mga salita ay sobrang banal, kaya hindi pwedeng ulitin dito sa mundo. Ang salitang paradise ay mula sa Greek word na paradeisos. Ibig sabihin ay garden, isang malawak at perpektong hardin. Ito ang hardin ng Diyos, ang pinakahuling destinasyon ng sinumang makasalanan na tunay na nagsisi at nagtiyagang lumakad sa pananampalataya hanggang dulo. Sa madaling salita, hindi lang maganda ang langit, perpekto ito. Hindi lang maliwanag, banal ito. At hindi lang ito lugar, ito ang tahanan ng Diyos at ang pangako para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sa mismong oras ng pagkakapako sa krus, may isang pangako si Jesus na hindi malilimutan. Kausap niya noon ang magnanakaw na nagsisi, isang taong walang panahon para ayusin ang buhay niya. Pero nagtiwala sa huling sandali at sinabi niya, "Today shalt thou be with me in paradise." Luke chapter 23 verse 43. Isang pangakong diretso, isang pangakong walang pasikot-sikot na kahit saan man nagsimula ang buhay mo, pwedeng magtapos ito sa paraiso. At gaya ng sabi natin kanina, halos lahat ng tao kahit hindi Kristiyano, may sariling imahen ng langit. Pero pagdating sa huling aklat ng Bible, ang Book of Revelation, ipinakikilala tayo sa isang lugar na hindi masyadong napag-uusapan, ang tinatawag na mid-heaven. Isang misteryosong bahagi ng kalangitan kung saan iba't ibang nilalang ang pumapasok at lumalabas. Ayon kay John, may mga makapangyarihang espiritu, mga anghel, na nag-aanunsyo mula roon. Ito ang sabi niya, "I looked and heard an angel flying through the midst of heaven," at sumigaw siya, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth." Revelation chapter 8 verse 13. Ganito rin ang nakita niya sa susunod na pangitain. "Then I saw another angel flying in the midst of heaven, dala ang everlasting gospel para ipangaral sa bawat bansa, bawat lahi, bawat wika." Revelation chapter 14 verse 6. At muli, "Then I saw an angel standing in the sun," at sumigaw siya sa lahat ng ibon na lumilipad sa midst of heaven, "Halina kayo magtipon sa great supper of God." Revelation chapter 19 verse 17. Dito natin nakikita na ang mid-heaven ay isang aktibong lugar, parang isang malaking espasyo sa pagitan ng langit ng Diyos at ng langit na nakikita ng tao. Ano ba talaga ang mid-heaven? Ang Greek word na ginamit ay mesoranema, ibig sabihin gitnang bahagi ng kalangitan. Maraming Bible scholars ang naniniwalang ito ang second heaven.
ang pangalawang antas ng langit. Kung ganoon, ang langit na nakikita ng mata natin, ang himpapawid, ulap at mga bituin, iyon ang first heaven, ang unang antas. Ito ang kilala ng lahat ng tao dahil ito ang nakikita natin araw-araw. Pero sino naman ang naninirahan sa mga antas ng langit? Sino ang mga nilalang doon? Ang pinakamadalas nating marinig, angels. Ang angel ay mula sa Greek word na angelos, ibig sabihin messenger o mensahero. Kaya madalas isipin ng mga tao na ang gawain ng angels ay magdala lamang ng mensahe mula sa Diyos. Totoo iyon pero hindi iyon ang buong larawan. Sa Bible, ipinapakita na ang mga angels ay may iba't ibang tungkulin. Minsan mensahero, minsan tagapagtanggol, minsan tagapaghatid ng hatol, minsan tagabantay, minsan tagapagligtas. Pero sa dulo, iisa ang purpose nila. Ipadadala sila ng Diyos para sa kanyang gawain. Pero narito ang isang mahalagang babala. Hindi lang mabubuting anghel ang umiiral. Sabi ng Bible, may mga evil angels din, mga espiritong bumagsak kasama ni Satan na may sariling misyon, ang magdala ng panlilinlang, kaguluhan at kasamaan. Kung may angels na ipinapadala ng Diyos, may angels din na ginagamit ni Satan para guluhin ng tao. At ang labanan na ito nangyayari hindi lang sa lupa, kundi pati sa mga heavenly places na hindi nakikita ng ating mga mata. Hindi laging tahimik ang langit. Kung minsan, may banggaan, tunay na tunggalian sa pagitan ng mga anghel ng Diyos at mga anghel ni Satan. At hindi ito haka-haka. Ilan sa mga laban na ito ay malinaw na inilarawan sa Bible, lalo na sa Book of Daniel. Isang aklat na puno ng propesiya tungkol sa mga digmaang hindi nakikita ng tao. At dito tayo humaharap sa isang katotohanang hindi natin matatakasan. Ang mundo natin ay nasa gitna ng isang digmaan. Hindi lang ito labang pisikal. Hindi lang ito politika, bansa o ideolohiya. Ito ay spiritual conflict, isang labanan na umaabot hanggang langit. At higit pa roon, hindi lang sa lupa nagaganap ang digmaan. May nangyayari ring labanan sa mismong kalangitan, sa mga lugar na hindi nakikita ng mata ng tao. Tatlong pangunahing gawain ng mga anghel ng Diyos. Una, mensahero. Ito ang pinakakilala nilang tungkulin. Sila ang nagdadala ng mensahe ng Diyos, mga pahayag, babala at tagubilin. Ikalawa, tagapagtanggol. Sila ang guardian angels. Ito ang tawag sa mga anghel na itinalaga para bantayan at protektahan ng tao. Ito ang sinabi ni Jesus, "Their angels do always behold the face of my Father." Matthew chapter 18 verse 10. Ibig sabihin, may mga anghel na nakatalaga para sa mga bata at mahihina. Mga anghel na laging humaharap sa Diyos para bantayan sila. Kung saan mahina ang isang bata, doon itinuturo ng Ama ang anghel para protektahan siya. Ikatlo, mga mandirigmang anghel. Ito ang mga anghel na lumalaban sa kalangitan laban sa mga puwersang demonyo. Maraming Kristiyano ang nag-iisip na ang langit ay puro kapayapaan, musika at pagsamba. Oo, totoo ito para sa third heaven. Ang third heaven ay ang pinakamataas na bahagi ng langit, ang tirahan ng Diyos ayon kay Paul. Pero hindi ito totoo para sa first at second heaven. Sa ilang bahagi ng Bible, ang second heaven ay inilalarawan bilang lugar ng matinding digmaan. Isang arena kung saan nagbabanggaan ang mga anghel ng Diyos at mga anghel ni Satan. Ang second heaven, daanan ng digmaang hindi nakikita. Sa lugar na ito, may espiritual na banggaan, may mga hukbong naglalaban, may mga misyon ng liwanag at kadiliman. At dito rin nagmumula ang isang bagay na dapat nating maunawaan, ang walang tigil na paninira ni Satan laban sa mga anak ng Diyos. Ganito ito inilarawan sa Revelation. "For the accuser of our brethren is cast down," na siyang nag-akusa sa kanila bago ang Diyos, day and night. Revelation chapter 12 verse 10. Tinawag siyang the accuser of our brethren. Ang accuser ay tumutukoy sa nagbibigay ng paratang, naninira o naghahanap ng kaso laban sa mga mananampalataya. Araw at gabi, walang pahinga, inaakusahan niya ang mga tao ng Diyos, sinisira ang pangalan nila at sinusubukang kunin ang pahintulot para guluhin sila dito sa lupa. Pero may mabigat na balita ang Bible tungkol dito. Darating ang araw na itataboy siya mula sa langit at doon magsisimula ang mas matinding yugto. Sapagat kapag tuluyang itinapon si Satan mula sa heavenly regions pababa sa lupa, ang mundo ang unang makakaranas ng kanyang matinding galit. Kaya nga pagkatapos ng talatang yon, may kasunod na babala. Mag-ingat mga naninirahan sa lupa. Dahil kapag bumagsak ang kaaway mula sa langit, hindi kapayapaan ang dala niya, kundi puot, panlilinlang at pagkawasak. Ganun pa man, ang langit ay masaya ngayon. Pero may mabigat na babala para sa mundo. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 12,
Magdiwang kayo na nasa langit pero kawawa ang mga nakatira sa lupa at dagat dahil bumaba na ang dyablo na puno ng galit. Alam niyang kaunti na lang ang oras niya. Ibig sabihin, darating ang panahon na maigsi na lang ang panahon ni Satan. Posibleng malapit na yon pero hindi pa ganap na nangyayari ngayon. At dahil hindi pa tapos ang propesiyang ito, malinaw na hindi pa tapos ang laban. Maraming Kristiyano ang nagsasabi na si Satan daw ay nakakulong na sa impyerno. Pero ang Biblia mismo ang nagsasabing hindi iyon totoo. May dalawang espiritual na pinunong iniuugnay sa impyerno na tinatawag na Death at Hades. Mga espiritong nauugnay sa kamatayan at lugar ng mga patay. Pero si Satan mismo, malaya siyang gumagala sa buong kalawakan. Ito ay malinaw sa Revelation chapter 20 verse 13 at mas lalo pang pinatunayan sa Job chapter 1 verses 6 to 7. Nagtipon ang mga anak ng Diyos sa harap ng Panginoon at sumama si Satan sa kanila. Nang tanungin siya ng Diyos, saan ka galing? Ang sagot niya, nagpapabalik-balik ako sa lupa, naglalakad-lakad dito. Ibig sabihin, hindi siya nakakulong sa impyerno. Malaya siyang kumikilos, naghahanap ng masisira, nagmamasid kung saan siya makapipinsala. Malaki ang pagkakaiba ng langit at ng lupa. Ang mundong tinitirhan natin ay sinira ng kasalanan, samantalang ang langit ay pinabanal ng kaluwalhatian ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lupa para sa tao, para ingatan, pagandahin at pagyamanin. Pero pinili ni na Adam at Eve na makinig sa boses ni Satan. At ang kanilang paglabag ang naging simula ng pagkahiwalay nila sa presensya ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 5 verse 19, dahil sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. At mula noon parang malalang sakit ang kasalanan na kumalat sa bawat henerasyon. Sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 12 na nang tingnan ng Diyos ang lupa, nakita niyang ito'y tiwali dahil sinira ng tao ang daan ng Diyos. At sabi ng Isaiah chapter 24 verses 5 to 6 na ang lupa ay nadungisan dahil nilabag ng tao ang utos ng Diyos at binali ang walang hanggang tipan. Parang lumalalang sakit, sinisira ng kasalanan ang lahat ng kanyang nahahawakan. Sumisira ng relasyon, pumapatay ng dangal, nagpapahati ng mundo at nagpapadilim ng puso ng tao. Pero kahit ganoon ang nangyayari sa lupa, ibang-iba ang larawan sa langit. Sabi ng Psalm chapter 19 verse 1, ipinahahayag ng kalangitan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ayon kay Isaiah chapter 66 verse 1, ang langit ang aking trono. Dahil ang Diyos ay ganap na banal, hindi niya kayang tingnan ang kasalanan nang hindi nagbibigay ng hustisya. Kaya nga sinabi ng Biblia na ang mata ng Diyos ay masyadong dalisay para tumingin sa kasamaan at hindi siya maaaring tumahimik kapag nananaig ang kasalanan. Darating ang araw na hahatulan niya ang bawat bagay na sumira sa mundong kanyang nilikha. Dahil sa sobrang kadalisayan ng Diyos, sabi ng Habakuk chapter 1 verse 13, hindi siya maaaring tumingin sa kasamaan nang hindi nagdadala ng hatol. Pero ganito katindi ang pag-ibig niya. Gumawa siya ng paraan para mapawi ang sumpa ng kasalanan. Ang bigat na nagpaparumi sa puso ng tao at sumisira sa mundong ito. Doon sa krus, ginawang sakripisyo ng Diyos ang kasalanan mismo. Sa dugong ibinuhos ni Jesus, binayaran niya ang dapat sana ay tayo ang magdurusa. Siya ang tumanggap ng hatol, siya ang namatay sa ating lugar, siya ang nag-alis ng pagkakagapos natin sa kasalanan para maiharap tayong malinis sa Ama sa langit. Walang ibang makagagawa nito. Kaya si Jesus ang tinawag na tagapagligtas ng mundo. Dahil siya lang ang makakabuklod ng langit at lupa, ang kaisa-isang tulay papunta sa Diyos. Ayon sa Romans chapter 5 verse 19, sa pagsunod ng isang tao, marami ang ginawang matuwid. Totoo man itong aminin o hindi, makasalanan tayo mula sa pagsilang, sa mga pinipili nating gawin, at sa araw-araw na kilos natin. Pero ang mabuting balita, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo'y mailigtas. Hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa biyaya niya. Sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ang kaligtasan ay regalo, hindi gantimpala. Ito ang tunay na pinagkaiba ng langit at lupa. Si Jesus na nasa kaluwalhatian ng langit kusa siyang bumaba sa mundong puno ng dumi at kasalanan para sa isang layunin, para bigyan tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa niya, nagbago ang lahat para sa Diyos, para sa langit at para sa lahat ng tao dito sa lupa. At kapag nasa langit na tayo, makakakita tayo ng maraming nakakamanghang tanawin. Pero ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang mismong tagapagligtas, si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Ayon sa Isaiah chapter 33 verse 17, makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan.
at isang lupang umaabot hanggang saan man ang iyong tanaw. Ipinakita na niya ito kay John nang sandaling binuksan niya ang langit at pinasulat sa kanya ang nakita. Sabi ng Revelation chapter 5 verses 6 and 13, nakita ni John ang kordero at narinig niya ang bawat nilalang sa langit na umaawit sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero. Sa kanya ang papuri, ang karangalan, ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Natural sa tao ang mag-imagine tungkol sa langit, pero may dahilan ng Diyos kung bakit kaunti lang ang detalye na ibinigay niya. Hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita ang napakalaking kaluwalhatian nito. Kahit ang pinakamagandang bagay dito sa mundo, ginto, alahas, kayamanan, ay mamumutla sa liwanag ng kaharian ng Diyos. Tinangkalang ni John magbigay ng larawan gamit ang mga bagay na pamilyar sa atin. Sabi niya, ang ningning ng lungsod ay parang pinakamahal na bato. Parang jasper na malinaw gaya ng kristal. Pati ang pangunahing daan doon, purong ginto na parang malinaw na salamin. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 21, ang 12 gates ng langit ay gawa sa 12 pearls at bawat gate ay isang higanteng perlas. At ang kalsada ng syudad, purong ginto, pero malinaw na parang salamin. Sa mundo natin, ang mga kalsada ay bato, graba o aspalto. Ang mga bintana ay simpleng salamin. Pero ang nakita ni John ay ginto na kasing linaw ng tubig, isang bagay na hindi natin kayang makita o ma-imagine ngayon. Paulit-ulit tayong pinaalalahanan. Sa langit, lahat ay bago. Ang ibinigay sa atin ngayon ay parang mga snapshot lang, mga pahiwatig ng kaluwalhatiang darating. Kailangan pa nating mabago ng lubusan bago nating maunawaan ang totoong kagandahan ng mga bagay doon. Ang mga bagay dito sa lupa na malabo, magulo at puno ng sakit, sa eternity ay magiging malinaw, dalisay at walang bahid. Habang hinihintay natin ang araw na iyon, pinapaalalahanan tayong punuin ang puso ng pag-asa. Ang pag-iisip sa kaluwalhatian ng langit ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng paghihintay. Isang araw bubuksan ng Diyos ang ating mga mata at makikita natin ang lahat ng ganap. Wala ng misteryo, wala ng sakit at wala ng pagkalito. Ayon sa 2 Peter chapter 1 verse 11, para sa mga ang pag-asa ay nakatuon sa langit, tatanggap kayo ng masaganang pagtanggap sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Isang araw kapag tinawag na niya ang kanyang mga anak papasok, haharap siya sa Ama at sasabihin ayon sa John chapter 17 verse 22, ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, ibinigay ko rin sa kanila upang sila'y maging isa, gaya natin na iisa. At doon makikita natin ang mga kamay na may bakas ng pako. Lalapit tayo sa kanya, luluhod at iiyak sa sobrang tuwa. At habang dumadaloy ang luha ng pasasalamat, pupurihin natin ang pangalan niya. Iyon ang tanawing nakalaan para sa atin sa langit. At ngayon manalangin tayo. Ama namin sa langit, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristos, hinihiling namin na gisingin mo sa aming puso ang kapuspusan ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo kaming lumalim sa relasyon namin sa Kanya, na mamuhay sa kapangyarihan niya at gamitin ang mga kaloob na ibinibigay niya. Panginoong Jesus, tinupad mo ang iyong pangako. Sabi mo, ayon sa John chapter 14 verse 26, ang Comforter, ang Holy Ghost na isusugo ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Panginoon, turuan mo kaming tanggapin na hindi namin kayang maunawaan ang lahat. At okay lang iyon dahil ang Holy Spirit ang nakakaalam ng lahat. Puspusin mo kami ng kanyang karunungan, pag-unawa at gabay sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan namin. Sa iyong pangalan namin hinihiling ang lahat ng ito. At gaya ng pagsikat ng araw na lagi-laging dumaraig sa dilim, ipuin mo ang puso namin ng liwanag ng Amang nasa langit. Bigyan mo kami ng kapahingahan ng isipan at pakalmahin mo ang puso naming nabibigatan. Panginoon, ang kaluluwa ko ay parang dagat na binabayo ng malalakas na alon. Hindi ko mahanap ang tamang balanse. Pakibigyan mo ako ng lakas, malinaw na pag-iisip at kapayapaan para makita ko ang layunin mo sa buhay ko at matapang na sundan ang landas na inilatag mo para sa akin. Tiwala ako sa pag-ibig mo, Diyos. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Tulad ng pagsikat ng araw na laging lumalaban sa dilim ng gabi, hayaang dumating sa akin ang liwanag mo at bigyan ako ng kaliwanagan. Sa iyong pangalan ako nananalangin. Amang mapagpala, lumalapit kami sa iyo ng may buong paggalang. Hinihingi ang kapangyarihan at pagkilos ng isip na nanggagaling kay Christ, ang kaloob na ibinigay ng iyong Holy Spirit. Bigyan mo kami ng lakas para kayanin ang bawat pagsubok at bawat tukso na dumarating sa buhay namin.
Bugisin mo kami, Panginoon, na maging tunay na tagasunod ni Christ. Ayon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Panginoon, gawin mong tulad ng kay Christ ang pag-iisip ko. Holy Spirit, manahan ka sa buhay ko. Tulungan mo akong manatiling nakaugnay sa iyo araw-araw. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Maawa ka sa amin. Palakasin mo ako sa lahat ng hirap na kinakaharap ko. Ibigay mo sa akin ang mga kaloob na nagmumula sa iyo at hayaang mamunga sa puso ko ang 12 prutas na galing sa Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw ang naghahangad na maligtas ang lahat ng tao at para sa layuning iyon nais mong maabot nila ang kaalaman ng katotohanan. Ipadama mo sa kanila ang iyong liwanag, ang liwanag na gumagabay sa tamang landas para sila man ay magbigay papuri sa Diyos sa pagkakaisa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawang handang pumasok sa ani, mga taong tunay na ginabayan at in-inspire ng Holy Spirit dahil sila ang puso ng simbahan na nagpapahayag ng iyong salita. Amen. O Hari ng kaluwalhatian, ipadala mo sa amin ang pangako ng Ama, ang Spirit of Truth, naway ang Counselor na nagmumula sa iyo, ang magbigay liwanag sa amin at magturo ng buong katotohanan gaya ng ipinangako mo. Amen. Sa huli, isang bagay ang sigurado, kahit gaano kagulo ang mundo, kahit gaano karami ang tanong natin tungkol sa heaven o sa mga nangyayari sa spiritual realm, ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kasalanan ang naglayo sa atin, pero ang pag-ibig niya ang gumawa ng daan pabalik. At ang daang iyon ay si Jesus Christ, ang tanging tulay mula sa mundong puno ng sakit, papunta sa langit na puno ng kaluwalhatian. Oo, may laban sa hangin, may conflict sa spiritual world at may kaaway na patuloy na gumagalaw. Pero mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ang liwanag at mas totoo ang pag-asa na ibinigay niya. Kaya habang naghihintay tayo sa araw na makita natin ang langit ng buong kaluwalhatian, kumapit tayo sa katotohanan. Ang heaven ay hindi lamang lugar, ito ay pangako. At ang pangako na yon ay siguradong matutupad.